Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. Let's go! Waka nang ina, nakalimutan ko yung record kanina par. May mga episode kami na ni-record na hindi namin ma-upload dahil nakalimutan namin Dalawa yon. Ganda sana no? Oo, gandang topic nun. Tangina, nakalimutan ko isaksak yung mic dun sa yung receiver. Oo. Kanang inang yan. Ayaw na namin i-reshoot pa kasi syempre di na genuine. Pero baka next gamitin namin ulit yung topic na yun next time. Ramdam ko yung dalawang yon. Ramdam ko yung tama sa vocal cords ko nung Kaya nga eh. kung paano ko binigyan ng energy yun. Baka tingin ko mapapahamak yata tayo dun eh. Kasi medyo hardcore din talaga. Kaya Ligtas tayo ng destiny ba? Tingin Ganun. ko nga eh, parang may mga natatapik tayo. Lalo ako, ang dami ko natapik na sektor. So tinignan ko na lang siya na ganun. So isa daw, General ng Soy Army, hari ng hip-hop scene. At nagpaplano kami. Sabihin ko na ba? Ito na. Sabihin ko na. Ito na. Wag pre, wag. Oh, Grabe, ito wag. na. Hindi, sabihin ko na. Ito na. Paplano kami. Ito na. Sasayaw kami, gagawa ng TikTok. Sige. Abangan yan. Gagawa tong dalawa ng step. I-hype nyo yung dance video namin tatlo. Kung makikita nyo ako magpapins. I-upload natin kay Ching para pumunta lahat kay 8 8 Asset Asset. na Pwede. page, no? So yung page mo, sayaw page natin. Gogi. Pwede. Alpha male sumasayaw. Daming magre-react nun. Ito ba ang mga alpha males na nilook up ninyo, mga kengkoy? Pero alam mo, ano nga yan yung security na binigay sa atin ng pag-i-sparring natin eh. Dahil nag-i-spar tayo, Pwede mo i-cover. Oh. pwede cover. May karapatan tayong gawin. Balance. May karapatan tayong gawin lahat ng goofing around dyan. Eh. Kasi ano pang patutunayan namin? Nagpasapak na kami sa mukha. halos magunaw yung mga utak namin sa bawat suntok, di ba? Pero nakakaano ba ang pagsasayaw sa TikTok? I mean, nakaka-feminine ba siya bilang lalaki pagka pinanood mo siya? In a masculine view, Ako pare, since dancer ako, alam ko naman yung galaw na masculine sa feminine. Pag sinayaw mo talaga feminine na hindi magiging feminine ka rin talaga. Pero may mga maskuladong dancer din kasi na pumipitik ng feminine dance, di ba? Para lang. Oo. Sa akin wala naman yun, akong problema doon. Pag kilala ko naman talaga yung, siguro pagka kilala ko yung dancer na yun. Oo, ganun. Kasi may mga nakikita rin ako, professional dancer talaga. Mga pina-follow ko rin dati sa Instagram. Masculine sila. But, nasa line of work sila na dancer sila nung sikat na artist na babae. So, no choice. Babae talaga sasayawin nila. So, it is what it is. Di ba? Teka lang, hindi pa ata ako nagpakilala. Hindi pa kami pakilala, no? Josh on point pare sa lahat ng social media. No? Kung gusto mo maging dancer. Kami. Available pare mga perfume natin sa TikTok shop. And kaysa daw din sa Shopee. Pag lalaki ka, mag-sports ka. Combat sports. 8 assets sa lahat din ng social media. Ang swerte mo, at swerte din ako, magkakakilala na tayo. Dahil wala pa akong page. Dahil wala pa akong page. Hindi, may page ako. Talagang lang. Naka-position lang, pero wala pang, hindi pa consistent sa content yung Facebook eh. Yun. Pero yun nga. Announce mo na ba? Yung Announce mo na. Bakit bakit hindi mo mapokusan mo na yung social media? Sabihin na ba natin? Wag muna. Wag. Baka ma-jinx. ano nga to? Gusto ko- Prepare kasi to si 8 eh. wag mo na. Prepare siya. Makikita na lang nila yan. Ito nga, yung basic nga natin, lahat naman yan, okay lang. Lahat ng trip na yan, okay lang. Ang nagpapamali lang laging utak mo eh. Pag ginawa mo ng mundo yan, halimbawa sa sayaw. Kasi meron talagang degree na magiging passionate ka sa sayaw. So, ano ba yung mga realistic na halimbawa na nakita natin ng dahil sa pagsasayaw? Ang mga nakita na natin, umaalis, iniiwanan yung pamilya sa probinsya para i-pursue yung pagsasayaw. Di ba? Yun yung mga seryoso. Grabe yun. Di ba? Pati pato yun. Yan ang mga seryosong bagay na pagdating dyan. Na nakakapag-kompromiso rin sa mindset, sa energy, sa galawan mo kapag nagiging ganun ka eh.
Diba? Kaya tayo, okay, sasayaw kami. Pero it is what it is. Sayaw lang yun for fun. For fun. Hindi na yung katulad dati na parang tumataya ka ng patipato na gano'n. Pero sa'yo ba, yung question nisa daw kanina, pagka feminine yung sayaw, anong pumapasok sa isip mo? Lalaki sumasayaw ng Nakaka-feminine ba siya? Iba parang, uy, ano to po? Alpha ka ba? Masculine ka ba? Parang nakakaganon ba siya? Ang nagets ko nga dun, pre, halimbawa ako, kunwari gusto ko lang mag-trip, Okay. yung pababaeng sayaw. Sige, mag-trip ako, sayawin ko yan. Pero pagkatapos yung tapos na. Pero ang realistic kasi na halimbawa na makikita mo ng mga lalaki dito sa Pilipinas na magaling sumayaw, na pati pambabae, ang nangyayari kasi nun, immersed sila sa community na sumasayaw na pambabae. So pag immersed sila dun sa community, pati yung mindset na kukuha nila. Nagiging feminine talaga sila. Kung may bakla sila, halimbawa dun sa group Yeah. nila, parang, Nakakainuman nila yan. Minsan siguro natutulog pa na magkatabi ang mga yan dahil pagpagod sa training, mga ganon. Na-adapt din talaga, hindi pa talaga maiiwasan. Kaya nagiging feminine sila. Pero sa lagay natin, kung ititrip natin yan, hindi tayo magiging feminine. Oo. ito naman ang next question ko sa inyo. Since kayong dalawa sumasayaw, kayo yung pinaka nagseryoso eh. Sa atin tatlo eh, pagdating sa sayaw. Ako napunta na ako sa hip-hop music eh. Usapang pera sa sayaw. Kasi, tol, na-realize ko, kaya rin ako hindi tumuloy. Walang pera sa sayaw. Gagi, natatawa ako dyan. Totoo, pre. Oo. Totoo. Real talk. Pero may tumatagos. Meron. Hindi natin maano. May mga Ilan, tumatagos. pre? Bilang. Bilang. Kung wala kang connection dyan, pag-uusapan namin dati yan. Kung wala kang connection pagdating sa art, sige, specific na lang tayo muna sa sayaw. Wala kang mararating talaga, pre. Sa totoo lang. Politics pa rin talaga. Connection pa rin. Connection pa rin. Tama. Kaya nga, malaking tulong itong social media. Buti na lang may social media. Kahit paano nabibreak yung connection na yan. Kasi pag magaling ka talaga, na-market mo yung sarili mo sa social media at maganda yung pagkaka-market mo, may kukuha sa'yo sa mga advertisement, ganyan shit. Pero dati nung panahon namin, talagang connection, politics, politika, pre. Politika. Kukunin natin halimbawa si Idol Bong Navarro at Idol Jong Hilario. Dancer sila, yun ang stepping stone nila, dancer. Pero, kung titignan mo ngayon, parang ang bread and butter nila ay acting at hosting. Haluan pa rin talaga. Naka? Kumbaga nahaluan pa rin talaga. Mas Nahaluan. stable yung acting ng hosting. Mas stable I think. siya. Yeah. Kumbaga, yung pagsayaw nga nila ngayon, ano na lang eh. Parang, Side quest. Side quest. Tsaka for fun Oo. na lang din. Kunyari, sasayaw sila. Yun, at least may kaya nilang sumayaw. Tsaka yan, titignan mo na lang. Dati talaga, masasabi mo na may pera. Kasi nga, katulad niya, sila Bong, Navarro, marami pa mga artista na galing sa sayaw talaga, mga dance crew. Dolphy, Ding Dong Dantes, mga dancer Mga dati. dancer talaga. But, yung dami ng bilang na pinataob nila at hindi magkakapera, ang dami din. Dami din. Kumbaga sa tumagos na yon, parang ilang daang libong pangarap ang nawasak. Para lang sa isang spot, sa dalawang spot. Totoo. Yun naman yung hindi naman sa timbangan to ng passion Yun naman yung medyo mas pabor sa music side eh. Parang mas marami, alam mo yun? Pag na-market, balik to sa sinabi mo, pag na-market mo na maayos yung sarili mo sa music, kagaya nila Junela, yung mga, hindi sa akin sa mundo ko kagaya ng mga nagla-love song, tatapik ng emotion Totoo talaga. eh. Baliktad buhay nila. Talagang flip agad, boom, pera. Na ano ko nga yan, na kumbaga usapang inuman. Anong pipiliin mo? Pagtanungan namin yan dati. Anong pipiliin mo? Magandang boses o magaling sumayaw? Lagi ko sinasabi, pre, maganda boses. Mas gusto ko maging maganda boses ko. Mas madali kasi siyang i-market, pre. Totoo, mas easy. Mas madali siyang i-market at the same time, there's a platform, lalo na ngayon online, na mamamarket. Kahit ikaw na lang, i-upload mo lang, kikita ka na maraming listener. Sa sayaw saan? YouTube. Diba? Kung mapanood man yan, kailangan mo ng maging coach ka para magtuturo ka. Mga ganun na lang. Business na lang. Oo, yun. Diba? Tsaka ang hirap niyang ipakita talaga. Kumbaga, practical wise, pag sinabi, sige, pakita mo yung talent mo. Pag kumanta ka, mapapakita mo agad. Kahit diba? upo ka lang. Oo, sasayaw, pahinga akong music dyan. Wala, tangin na, bida-bida to. Oo, di ba?
Marami na release. At yung Ano mahirap no pag sinample ka, no? Oo. Pre, kami ni Josh, saka malamang dyan meron talagang yung dance community. Alam namin yung mga magagaling, mga legit na dancer dyan sa dance community. Dito sa Pilipinas, Pumapaldo rin. hindi, yun nga eh. Hindi na nga rin, pre. Hindi Yun nga yung pumapaldo. Kahit dun siya top of the top na sila? doon siya papunta eh. Kasi nga, even people na yun nga, known sa industry na to, ano rin pa rin, naghihirap din talaga pagdating sa pera sa sayaw. Pero kasi marami rin kami kilala na dancer na, yung prestige nga sa larangan ng sayaw. Pero kasi, mayaman na talaga sila in the first place. So, hindi yung sayaw ang source of income nila. Hindi yun ang bread butter Hindi nila. yung bread and butter nila. Pero yun nga, kung sayaw lang ang pag-uusapan natin, hindi talaga siya nakakita. Hindi. So agree din kayo doon, masakit man pakinggan. Oo. Dancer ako eh. Kung tutusin nga, kung makikita nila kami papanood, malamang di matutuwa yun. Kasi parang, kasi nakasama namin yung mga OG talaga ng dance community dito sa Pilipinas. Nakasama talaga namin yun. So parang in a way, dahil marami sa kanila nakikipagsapalaran pa rin, pag nakita nila to, malamang hindi sila matutuwa dahil hindi namin sila inangat yung community sa partner. Pero kasi, Pero hindi kayo nagsinungaling. hindi kami nagsinungaling. Tsaka usapang pera kasi ang pinag-uusapan natin eh. Kung halimbawa gagamitin kong halimbawa ulit si Josh on Point, mas naging maganda yung karir niya nung hindi na siya focused sa sayaw eh. mas gumanda yung karir niya eh. So paano namin sasabihin na hindi, mas magandang pera sa sayaw? Paano mo sasabihin na gano'n? Na hindi naman gano'n yung nangyari sa kanya. Ayun na, kahit di na lang ako, yung tignan nyo na lang may mahirap to. Mahirap, no? Oo, mahirap to. Pero, Hindi. ayun na lang, nandun na yung point eh. Kasi may mga tanyag nga na kilala OG na tinigil nga rin yung pagsasayaw. Nag-iba sila. Nagpalit. Nagpalit ng Oo. pat. Pero kasi wala talaga eh. Let's be honest eh, wala talaga eh. Kasi dahil kilala namin sila, Paano nga naman kasi mababayaran, tol? Parang isa rin sa way na medyo mahirap isipin eh. Okay, magaling ka sumayaw, and then makakuha ka ng pera if maging backup dancer ka ni ganito, ni ganyan. siguro, Aasa ka pa din sa media. pare ganun. naisip ko, malalagay siya sa ganito. Dati, yung mga rapper, Pinoy rapper, nung bandang 2010, hindi pa naman sila nabibigyan ng mga solid na Wala. break eh. Ang flip top, walang talent fee noong mga panahon na yan. Wala. 'Di ba? Pero meron mga malalakas ang loob na talagang pinanghawakan. Tapos kung ano na kalagayan ng rap industry ngayon sa Pilipinas, mas maganda naman Maani di ba? na, oo. Umaani na. Siguro sasabihin ko na sa dance community hanggang ngayon parang 2010 status pa rin. Ng rap. Oo, ng rap. Napag-iwanan, pre. Tangina, no? Kaya mahirap, 'di ba? Pag-iwanan. Ang hirap. Walang Hindi ko kasi alam paano mamonetize eh. Yun nga eh. Parang, ang tingin kong pumapaldo sa sayaw, is yung may mga YouTube channel Oo. na tumitira ng Zumba. Pare million views nila, par. Zumba na nga ngayon, pre. Kasi Ayun yun nga, yung uli- nag-shift. Marami Yan. kami kilalang ganyan. Ayan, Nag-shift sa Zumba. Oo, nag-Zumba. Kung may pera to, legit. Nakaka-sustain. Nakaka-sustain. Pero oo. not totally pa rin na Hindi pa rin. Talagang bubulusok. Kung halimbawa gamitin natin si Niana. Niana. may magkapatid. Sige, yung Yung magkapatid, magkapatid. na lang. Kung tutusin, sayaw focus din Sayaw siya. yun. Pero kung titignan mo, ang laking bagay din ng charisma niya. Oo. Yung charisma niya ang pumipera naman din talaga Actually, doon. yun kasi, pre, isa pa yun. Isa yun sa downside ng pagsasayaw, pre. Pag wala kang charisma, kahit magaling ka, walay ka. Actually, para ka ng ano dyan eh. Galing. Para kang artista eh. Para kang artista, parang ganun ka. Kasi yun nga, dahil nga sayaw ka, body yan, importante yung body mo, physical appearance mo sa pagsasayaw, kailangan may mukha ka rin talaga. May mukha talaga. Oo, May face card. Kaya mahirap talaga siya. Mahirap siyang sumikat. May face I card. think yun naman yung kagandaan sa music ng rap. Hindi kailangan eh. Hindi. Kahit, Hindi kailangan. Ay, di nga gwapings eh. Basta, yung charisma naman ang binihingi doon, pare. Parang street cred. Yun naman yung charisma doon. Pero actually hindi. Kahit nga, ito, dating pinapakinggan ko yung artist na babae, R&B siya. Ibang bansa naman to. Pangalan niya Her. Okay. Sumikat siya, pre. Una, hindi nagpapakita ng mukha eh.
music video lang siya, visualizer lang lagi yung minalabas yung music video, pero umaabot ng milyon. Saka lang siya, lately lang siya ngayon nagpakita ng muka. Kasi ganun nga, yun yung point eh. Si her yung point na kahit di pakita yung mukha mo, kahit mysterious ang image mo, basta boses mo maganda, okay. Sa sayaw, hindi mo magagawa yun. Ano, magsa-shadow dance ka. Ayun, ang ganda ng example mo, pre. Pero team yun. once in a, ano lang din yun, parang once in a million din. Hindi, pero bibigyan ko ng kudos ang Jabberwocky kasi maganda yung ginawa nila. Since ang ginawa kasing sistema ng Jabberwocky ay naka-maskara sila, yung mga sumasayaw ngayon hindi na OG. Mga protege na nila yan. Oo, tama. Diba, magaling ang Jabberwocky, ginawa nila ng sistema, kaya sustainable sila hanggang ngayon. Habang buhay yun. Nakakontak sa Galing. NBA, di ba? Ganon. Pwede rin sila magpalit ng tao. Pwede. Hindi nalalaman ng ibang tao. Pwede. Kanila na yun, pre. Hindi na pwedeng kunin ng iba yun. Mas Oo. walang nagkaka-favorite. Wala. Galing. Di ba? Magiging biter na ang gagaya dun. Talaga. Oo. Yun ang magandang ginawa ng Jabberwocky. Oo. Tapos Tsaka yung ano eh, Lakings, sila pa yung unang nagpakilala nun sa ABDC. Parang pagpasok nila, pang! Smooth and Lakings and Poppings lang, no? tsaka yung concept, pre. Jabberwockies itself, concept sila eh. Kaya Tema nga eh. sila eh. Kaya sila lang ang nakagawa nun sa buong mundo eh. Yung sayaw na yun na pag nilapag yung Jabberwockies, alam mo hindi lang sayaw, parang adventure. Ganun yung sinasabi nila, para silang mystery. Kasi yung galaw nila parang titingin sa yung ganun, yung tapos gumagano yung mga ulo. Hindi kaya ng iba yun. Wala may na. mystery, no? May mystery. Branding sagad. Branding. Branding sagad sila. Correct. Siguro, ako masasabi ko, problema sa dance community dito sa Pilipinas. Kasi, parang, lahat ng miyembro dun sa grupo, gusto mag-main character. Ay, sa totoo yan. May gatekeep na nangyayari. Yan, ngayon, pre. gatekeeping. Hindi na, real talk. May nag-gatekeep dyan, bro. Malaki yan ng ego. Totoo nga, pre. Yan, isa yan. Maraming mag-agree dun, pre. Maraming hindi sumisikat kasi yung mga nasa taas na dancer, puta, gatekeep yun. Hindi ka pwede. Under ka sa akin. So, pagkakataon na ba to para pag-usapan natin ngayon yan? Oo, puta. Pre, naalala mo tong ginawa nila kay DJ Lunyo dati? Oo. Nung sikat na sikat si DJ Lunyo. Wala naman na. Na. Ayoko, hindi ko kabisado yung pangalan eh. Hindi ko sila papangalanan. Hindi ko sila papangalanan. Si DJ Lunyo, okay. Pero, mga dancer din ang bumira sa kanya, pre. Kasi yung kapanahon ng DJ Lunyo, pre, pandemic. Oo. So talagang tsaka swabe naman talaga si galaw ni DJ Lunyo Oo, nun. pre. Swabe, pogi style. Basta Pre. parang Pero may pogi. branch out concept na pinakilala, yung trio. Oo. Ano ba yung tatlo sila? Oo, laging tatlo sila. Na mga simpleng sayaw lang. na So ganun. bakit ba siya inaway? Ano ba nangyari? Meron siya naging statement about COVID. Di tangina kasi nangiilan pa siya sa labas eh. Parang hindi na siya nag-focus na ng dapat Hindi, sa actually, labas. mali. Oo, sige. Sa dance eh. Hindi naman talaga siya 100% correct doon sa ginawa nun. Pero pag balikan natin yung motivation ng mga kapwa niyang dancer na tumira sa kanya, Oo. parang inggit lang eh. Inggit. Ano ba stand ni Lunyo muna? Pag Hindi, natin red, mabablock yan. Oo Mabablock nga, yung kaya video nga natin. nahihirapan. Yung sakit na yun, mabablock. Huwag mong banggating kasi yung sakit. Binanggit ko na mahina kanina, i-blip mo na lang. Crown na lang, crown. So, yun sa crown nga, actually, ano siya eh, red pill opinion sana eh. Meron lang mga part na sumablay sila, pero red pill about crown yung pinag-uusapan nila. Tapos, syempre, ang mga naging bukod sa trending siya, ang mga naging butas na nakita sa kanya ay, bakit kayo nag-uusap tungkol sa ganyan? Wala naman kayo sa medical field. Nagbibigay kayo ng opinion about sa ganyan. Pero kung tutusin, sa totoo lang, make sense yung iba. Hindi lang nila napolido yung delivery. Kaya sumablay. Pero ako, Cancel siya, no? oo, pero na-recover niya rin naman eh. Na-recover niya rin. Na-recover naman niya. Hmm. Pero yung point nga kasi, ang motivation nila doon sa pagtira kay DJ Lunyo nun is binutasan lang nila dahil doon nga sa Binutasan. opinion niya about doon sa sakit. But the main reason is, ang ganda kasi nung ginawa ni DJ Lunyo sa dance community, yung talagang, puta, pagdating sa sayaw, siya ang bida. Ayaw nga, may mga daming ang gatekeeper dyan, pre. Hindi pwede. Kaya Kami, nagpauso nung kaldag. lahat sila gusto nila maging main character doon sa dance community. Kung tutusin, Hinila pa baba pala yun. Oo, hila pa oo, babae. ang naging competition dati, parang
ang gusto palabasin ng dancer, yung style namin ng angat, yung style namin dapat, at ito pa, di ba medyo nag-trending din yan? World stage, hip-hop international. Pucha, pare-pares na nga silang magkapit-bahay ni mga eskwelahan nila, pare-pares silang konyo. Nung hindi nabigyan ng award yung isang grupo na yun, tuwan-tuwa yung mga junior. Hindi mo Yung na nabalita ba yan? Yung nabalita? Hindi, medyo nag-trending siya. So, basta ganito nangyari. Dalawa silang prominenteng grupo. Ever since pa yun, kahit yung panahon na nagpa-participate pa kami, nandiyan na sila, active na sila. Tapos lumaban sila sa ibang bansa. Nasa ibang bansa na, Hip Hop International. Awarding. Na-announce yung 3 nanalo. Walang nakuwang award yung isang grupo na yun. Yung isang grupo na nakakuha ng award, tuwan-tuwa nagdiwang. Pare-pares kayong Pilipino eh. Tama. Hindi ka dapat natutuwa sa ganun. Ngayon, ako, may pagsisi pa rin ako sa mga coaches, OG and coaches nila. Hindi magiging ganun yung mga bata na yun kung hindi... na brainwash din nila kung yun. hindi rin sumingaw sa kanila. Mostly talaga sa dancers at dance group pare, mayabang at maigo. Pre. Para kami yung the best, yung concept namin pinakamagaling. Lagi silang ganun. Real talk. Kasi nakasalang din ako ng 3 beses pare, hindi lang na videoan. Stubborn yung grupo ko dyan sa Kogyo. So, na rin ng Showtime yun pare, pero hindi rin nanalo. Kung sino mga nakakalam dyan sa Kogyo, Stubborn, yan, kami yun. And, ang yabang din namin, kahit wala pa kami napapatunayan. Ganun talaga eh. Kami dun pare. Sa tuwing, practice kami dito, sa lugar na to. Yung tawid lang namin, since sobrang uso nga yung sayaw, meron din doon. Ibang grupo. Tapos sa may konting abante pa, may grupo na namang isa pa. Disaster. Para yung sa Antipolo. Disaster. Oo. So, magkakalapit na kami doon, nag-aangasan pa kami. Parang, tangin na yun. Wala naman yung mga yun. Laging ganun eh. Laging wala naman yung mga yun. Di naman magaling. Mas magaling sa amin. Laging ganun. Kahit wala pa naman napapatunayan. Putangin na. Kaya alam ko, mayayabang talaga ang dance group at ano. Tsaka pre, sobrang iyakin din. Sagad. Pag natatalo, luto, laging ganyan. Hindi lang yun. Hindi lang dyan. Ano pa yan? Surface level din yan. Yung style. Kunyari, tawag dito. Dati, tayo, LA style, yun yung alam natin. Ginaya mo daw. Tapos mali daw. Ganun, parang, basta pa main character talaga, pre. Tapos siraan. Kaya naman. Siraan. Kaya Kaya naman. nga after ng piyesta, after ng dance, suntukan eh. Tukan. Kakabalatan naman talaga. Kakabalatan par. Kunyari, gusto mo na naman mag-cramp, hindi naman galing sa kanila. Parang feeling mo pa sila yung OG. Galing naman sa mga ego yun, yung cramp. Ang dami nun. Nung nag-cramp kami, ganyan din. Sinilip din kami. Ano yan? Mali yung form mo, ganito. Tapos hindi pa yung approach na gustong magturo. Pwede na down ka. Talagang, kala mo, Pride. talaga, pa-seniority, ganun. Ang lakas Toxic din talaga, no? ang lakas umalingasaw nung pride. Kaya hindi na papasukan ng pera, kaya mahirap talaga pera dyan. Yan ang aminin nyo na yan, kahit yung mga OG na yan. See? In Kaya the first place, marireels ka niyan, par. In the first place din, pre, bakit itong mga Pinoy ang yabang din talaga eh? Bakit? Wala namang OG sayaw dito sa tinikling ang ano natin dito eh. Buti sana kung ikaw OG ng tinikling. Chacha. Nang gatekeep ka, kikiriti ka, okay. Lackings, lahat ng foundation na sinasabi mong hip-hop, hindi naman galing sa atin yan eh. Galing sa States yan, hiram mo lang din yan eh. But parang porket ikaw na unang natuto dito, alam mo, ikaw na yung OG. May ganun pala. Marami pre, kaya hindi talaga nag-strive ang dance community rito. Pero ito pre, Kanya-kanyang toksikan pala. Puro yabang din kasi. pero ito pre, papangalanan ko na. Wag, gago. Gago. Hindi, maayos to. Kasi pinangalanan naman natin si DJ Lunyo. Ito pre, siguro hindi to updated sa stand ko. Ako, OG ko talaga pagdating sa dance community. Ito, papangalanan ko na. Ano sabihin? Sabihin ko, kasi Oh, gusto sige, ko sige. mapunta rin siya dito sa podcast natin. Oh, sige. Si Mr. Mainit Kenjan, siya ang OG ko sa dance community dito sa Pilipinas. Siya ang OG. Nakikita mo ba si Mr. Mainit? Tignan mo, kaya pag tignan mo si Mr. Mainit, pare, tignan mo, nagbaboxing din siya. Alam niya yun, baka pag nandito yun, makapag-share din siya na yung hirap ng pera sa dance community. Gago, minsan ka sa comment section, oh. Yung mga kagrupo niya dati, oh. Kaya ako nakita, hindi to sa panlalaglag o paninira. Nakita ko yung comment section dati ng mga pagtatalo pagdating sa pera. Mga sanga-sanga mga sanga-sanga nila, nag-aaway doon sa comment section. Para sa barya. Oo, sa motivation ng pera. Ganun. Yeah.
Oh, yun, si Ken Jans, yan na ng idol ko yun. Super idol ko yun ng Philippine All-Star Days, pare. Yung si Ako Ken naman, Jans. experience ko naman nung sa sayaw. Hindi naman ako expert dyan sa sayaw. No? Sila yun. Ako, 3 salang nga lang ako eh. Tapos wala na. Sobrang higpit nung choreo namin, pre. Binabato kami ng tsinelas. Pagka may nagkakamali, sisikmuraan. Akala mo frat eh. May hazing, putang ina eh. Legit. Babatuin ko sandugo, ganun. Hindi ko naman naranasan. Pero yung mga ibang kasama ko, lagi nababato. Especially pag lagi nagkakamali. Putang na mo! Ayusin mo naman! Kanina pa yan tinuturo. Di mo pa rin BAM! Huwag kang iilag ha. Damputin mo tsinelas ko. Huwag kang kuha ng tsinelas ulit pabalik. Huwag kang iilag. Huwag kang gagalaw ha. Huwag kang gagalaw. Pak! Ganun pre. Para pag maraming beses na yun. Kung kasi mga isang mali, dalawang mali, parang pak. Okay pa eh. Yeah. Pag mga 3 ulit na, tas siya lang talaga yung ang init nung ano na yun. Doon napuputok na yung ulo nung choreo. Sa akin na, walang problema doon, pre. Hindi ka naman ganun kahigpit. Hindi naman ako ganun kahigpit, pre. Hindi ako ganun. Kami sinisigmuraan eh. Binabato ng sandugo, sinisigmuraan. Hindi ako ganun. Pero ang nakakabilib naman doon, pag nag-practice kami, wala kami lazy tol. Galit kami sa lazy. Talagang, may tawag doon eh. Yung parang lazy practice na gano'n. Hindi, bigay agad. markings, yung nagma-markings. Kumaga parang yung 2 hours namin na Arki lang kami court eh. Bagan kami. 2 oras yun sa court para maluwag. Yung 2 oras na yun, pare, yung half court na yun, talagang buhos yun. Kaya kahit practice lang namin, ang dami nanonood sa Kogyo nun. Yung mga bata. Kasi todo bigay kami. Hindi kami yung papakyut na ano. Gagaya-gaya pa eh, no? Gagaya pa ng mga bata. Oo. Spartan concept kami nun. Tapos pagka pinanood mo kami, talagang pawis kami lahat. Kasi lahat nga kami, bigay kami. Kasi nga, binabato kami ng tsinelas, pre. Spartan concept, so ano nyo yun, yung idol nyo, XB Jensen. Hindi, wala naman silang shield. Di kami may shield eh. Di kami nang gaya, guys. pero for sure, malamang na inspired yan doon. So yan, di ba? O yan, usapang pera, di ba? Grabe rin yung epic na nagawa ng XB Jensen. Oo, pre. Oo. Epic na epic Goosebumps, yun. pre. Di ba? Pero wala silang gamit yung costume nila. Tingnan mo, kawawang kawawa. Wala pa silang pera nun eh. Pero goosebumps yung ginawa nila Tapos, sa hindi na rin buo yan eh. XB Jensen, hindi na rin buo yan. Hindi na rin nahirap din sustain. dahil sa... Gatekeeping. Tingin mo? Gatekeeping? Pera din yan, pre. Pera. Pera din yan. Mga dancer na nagsabi, guys. Pera yan. Ngayon, sige, iano ko pa, sa pera na tayo, i-switch ko sa pera. Kung may maalala ko pa kayo tungkol sa dancing, ibalik nyo na lang. Pero ako, about money. So ako na-realize ko dyan sa process na yan, lahat talaga ng ginagawa natin, pare, nag-i-invest talaga tayo. Investing talaga lahat yan. Kumbaga, kahit ilagay natin sa konsepto ng investing ng financial literacy talaga, Okay. applicable siya sa lahat ng ginagawa natin. So yung investing na yan, hindi siya basta monetary, basta Hindi siya basta investing monetary, pare. idea. Kasi ang basic na idea niyan, ang oras nagiging pera. Ang pera pwede maging oras. Di ba? Oo, Totoo. Di ba? So, dapat talaga, as much as binavalue mo yung pera, binavalue mo rin yung oras. Kaya sinasabi ko to sa ilang mini-mentoran ko na ito si Joshua Point, hindi niya ata napansin, pero totoo, nag-invest ako sa kanya. For example? Inapplyan ko siya ng investing strategy, ng moral support, meron ding monetary, meron din, di ba? Nung nag-merch tayo ng t-shirt tama, mo. tama. Ganon. Tapos, kung ang utak ko short-term gratification, dati pa lang nag-quit na ako sa'yo. Ayoko na ayoko na ma-involve. Pero ever since ang utak ko long-term nakikita ko at napatunayan na sa akin ni Josh kung anong work ethic niya sa mga bagay-bagay. So naniniwala ako dyan, kaya mag-stick around ako. Hanggang ito na, nandito tayo sa anti-support. Yeah. Something na hindi mo ma-deny na nagbibigay na naman ng value. Pabalik sa'yo. Oo. Kasi nag-invest ka eh. Oo. 'Di ba? Oo. So, kasi ganito siya eh. Halimbawa, ang taas ng presyo ng gold ngayon, 5,500 USD per ounce. Magkano lang yan dati? So, ang utak mo niyan, kung naglagay ka dyan ng pera dati, dahil meron kang vision na ang gold ay tataas ang presyo niyan, ngayon,
pag nilagay mo na kasi yung pera mo doon, meron ka pang oras meron ka pa rin igagalaw. Hindi tapos ang usapan porque nag-invest ka na sa isang bagay. Hindi na tapos ang usapan na kunwari, binili ko tong ginto na to, ay okay na ako. Tutunganga na ako, naglagay na ako ng pera sa gold. Hindi tuloy pa rin, mag-isip ka pa rin kung paano mo kasi meron kang oras nga So ginamit mo yung oras mo, so para dahil nag-vision ka ng value in the future, ngayon may free time ka, paano mo gagawing valuable yung free time na yan? So, yung free time na yun, yung mga naging activities natin. Kaya sabi ko sa investing, sa pera, kasama rin talaga ang personal development. Kasi kung naging kupal ako sa'yo, sira yung investment strategy ko sa'yo. Natapos na tayo, ayoko na sa'yo, di ba? May mga kaibigan tayo dyan na, ayoko na sa'yo. May mga kaibigan tayo dyan. Yung investing, it's not about monetary palagi. Hindi siya lagi. Anything na may value, that is investing. And also yung time. Kagaya ko. Time, exactly. Sabihin ko na. Sabihin mo na? Teka, yun na. Drum roll, wala ba? Yung pinaplano Sige, natin sige. nga na sa March, willing kami next, mag-invest talaga kami. Diba? Pare. Kasi, ewan ko bakit may ganun akong pakiramdam na para bang responsibilidad din talaga natin to si Ching pagdating sa salang na ganun. Gusto ko gulpihin mo talaga yung unang laban Yan talaga tol Gusto ko bugbugin mo talaga yan. Another form of investing Oras mo, effort mo na ilalaan natin sa kay Ching. Kasi nga naniniwala nga tayo na may return. Oo. Di ba? Pero, again, proving the point of Ching, hindi lang basta time and oras. Siyempre, pakikisamahan din natin to. Mamaya, nagbigay nga tayo ng oras pero kupal naman tayo sa kanya or kupal siya sa atin, pwedeng mag-back out tayo. Di ba? Oo. So, kaya... Tama ba yun? Tama. Kaya sobrang importante nga nito Kaya maraming hindi nagta-thrive, hindi nag-a-advance pagdating sa investing. Kasi ang utak nga nila, instant gratification. Naglagay ako... Kabig agad. Na, ganito nga yan, pre. Balik ulit dun sa gold. Naglagay ako ng pera with the vision na in the future, tutubo yan. So, meron kang free time ngayon. Ngayon, darating kasi panahon, magsasucceed yung investment mo sa gold. So, naging pera na. Sabi, ang binibigay ko ang halimbawa, yung investment ko, may 10 million na ako ngayon. Kung tumubo, naka 10 million ako. Kung dun sa oras ng paghihintay, hanggang maging 10 million yung pera, nagpatanga-tanga, nagpakupal-kupal lang ako, yung 10 million ko ngayon, uubusin ko lang yun. Wala kang disiplina Wala kang na-form na discipline. Diba? Hindi natapos yung storya. Kahit may 10 million ba ako ngayon, pwede na ba akong gumanito? Hindi. Kasi yun ang tinitignan nilang motivation. Pag pumera na ako, gaganito na lang ako. Hindi. Itutuloy mo pa rin yung buhay mo. Doon ka mamamatay ng maaga pag ginawa mo yung ganun. Oo. Pag nawalan ng passion ng lalaki, pre, namamatay na ang lalaki, pre. Parang tama. Kaya nung yung lolo ko, bago siya yumao, pinagbawalan nila. Ang trip kasi nun pare talaga, lolo ko sugarol Ang trip niya talaga magsabong. Ano pa rin to sa monetary, di ba? Ngayon, nung pinatay na yung passion niya doon, kasi motivate siya kumita ng pera lalo kasi magsasabong siya. So, nung pinatay yun, nag-change yung motivation niya, na wala yung purpose niya. Pero ilang taon, nagkasakit siya ng malala, ganun. So, tama yung sinabi ni Ching, kahit may pera ka ng malaki, hindi pwedeng, okay na, relax na, ganito. Hindi, mamamatay ka na maaga nun. Hindi, tsaka ako, inaano ko, kaya dapat ma-inform din natin sila na yung pera nga is, lalo na pag lumalaki yan, pag maliit lang, parang pang spending lang siya. Pero pagka lumaki na siya, like mga millions na, it's a responsibility na Correct. Diba? Responsibility na siya. Now, kaya mo ba yung responsibilidad na yon? Di ba? Parang may superpower nun Totoo. Pag di ba nga natin na si Homelander, nagka-superpower siya dahil di maganda yung upbringing niya. Sira ulong superhero siya. Di ba? Nakakatakot. Nangle-laser na lang ng biglaan kasi psycho siya Kumbaga, ganun May 1 million, may 10 million ka, ibinigay mo sa hindi maganda yung upbringing or walang na-develop na personal development. Yung 10 million na yun is parang spending niya lang din. Hindi responsibility yun. Parang spending niya lang yun. Parang yun nga superpower na ibinigay mo sa siraulo. Siraulo ang paggamit niya ng superpower. Homelander, ang pinakamagandang example. So, ganda nung sinabi mo, Ching, kanina na mag-invest ka, no? At piliin mo din yung pag-i-investan mo na tao, kaibigan. Investment din ang kaibigan Totoo.
Ito, isa pang idadagdag ko pagdating sa bagay na yan. Psychology of money. Nakalimutan ko. Putang ina, sumabot. Dami kasi natin patalastas Importante eh. sa akin yun! Nakalimutan ko. I-segue nyo muna. Aalalahanin ko. Okay. Segue muna kayo. Sa akin sa pera, Ayun, naalala ko na. Sorry. Naalala ko na. Go. So, ganito kasi. Alam mo yung utak ng mga tao, napaka-surface level na utak na para mag-try ng isang hustle, ayaw nilang mag-invest ko, halimbawa kahit 2,000, kasi nakikita na nila, sila na mismo ang umaano sa utak nila na hindi mag-work yan. Kasi hindi nila matanggap yung kahit napakaliit lang nung 2,000 na yon, hindi nila mailabas ng ganun, hindi mag-work yan. Ayaw ko yan. Pero sige, naiintindihan ko yon para sa tao kung hindi yun ang identity mo. Pero itatapat ko siya sa ganito, na kung kaya mo siyang itapat sa ganitong analogy, yung investment na yan, ituloy mo yan. Kasi, halimbawa ito pagbaboxing natin, investment to. Gumastos tayo ng gloves, naglabas tayo ng pera eh. Oo. Naglabas tayo ng pera, Oras din. oras, ang dami na i-spend. Pero bakit? Sa future ba, guaranteed ba tayo na babalikan tayo ng pera nito? Hindi naman. hindi. Hindi, di ba? Pero ini-investan natin siya kasi match siya sa identity natin. Correct. Tapos- Tsaka masaya. Masaya. Along the way and in the process, tayo na rin ang gagawa ng paraan kung paano natin peperahin yung pagbaboxing na yun. Di ba? Hindi directly doon. Hindi directly doon. Oo. Pero ang mangyayari Okay. kasi noon, magpo-proceed yung buhay mo, tapos i-maintain mo yung awareness mo, wag kang tatanga-taka in the process, wag primitive ang reasoning mo, wag parang bata ang reasoning mo na talagang sinabi mo, dahil gusto ko mag-boxing, boxing lang. Boxing lang. Wala nang pagko-content creation, wala nang ibang concept na aaralin. Kasi sabi ko, boxing lang eh. Batang katwiran yun. Kaya hindi mo nare-realize na actually kahit anong bagay, mapepera mo naman talaga eh. Kasi ang mangyayari nun, magpo-proceed ka, tatakbo yung buhay mo, basta yung awareness mo ay sharp yung awareness mo, makakakita ka along the way na magiging pera kasanga. Meron talaga eh. Meron Basta kasanga. nagpo-proceed ka eh. Basta nagpo-proceed ka. Kapag hindi ka nagpo-proceed, wala ka talagang chance. Yan ang walang pera talaga. Oo, tapos yung ginagawa mo pa sobrang normis na sagad. Oo. Unlike dito, kaya natin i-market yung sarili natin with the power of social media and marketing strat na meron tayo, yung method natin. Naging extra lang yung boxing, mamomonetize natin ngayon yan lalo sa iba't ibang paraan, pare. Maniwala kayo. Pwede tayo magkaroon ng boxing gym in the future, combat sport in the future. Tignan natin. Yun. Lifestyle and vlogs. Doon wala yung ibang boxer na naloko. Nag-focus sila sa fight, techniques, lahat, pero wala silang marketing strat, wala silang business knowledge, wala silang nga eh. psychology of money. Sayang eh, no? Totoo. Kasi, Okay, ikaw. isa rin eh, speaking of, ito naman, sa akin naman, no, kung paano ka makakahanap din ng pagkakakitaan, connected to dun sa sinabi mo. Kasi nga, ang boxing, pwede mong pagkakitaan, hindi naman dahil kumikita ka sa boxing, but baka makahanap ka ng business inside boxing. Example ko lang din, yung spray ko ng pang spray ko ng Aftercare. aftercare, pare. Pumasok siya sa isip ko kasi nga, nung nag-try ako mag-Muay Thai, sabi ko parang baho ng gloves ko. So sabi ko, ano bang panglinis? So nag-search ako ng panglinis sa YouTube. Yun nga ginagawa niya, ni-spray nila. Sabi ko, ayos gawin ko kayang business to. Kasi para mapopromote ko rin siya at the same time kasi ginagawa ko naman. Diba nagbaboxing tayo, may mga videos ako niyan, ni-sprayan ko yung ko. Tas, diba? Tapos yun. Yun yung idea na if ever man no, na ikaw nanonood na wala kang idea, paano ba kumita, Boss Josh? Again, connected dun sa sinabi ni Ching at ni Sadaw. Sabi ni Sadaw kanina is mag-move forward ka. Para makakita ka ng pagkakitaan, kailangan talaga lumabas ka eh. Correct. Lumabas ka, gumawa ka ng mga bagay kasi nga baka dun ka nga makakita ng pagkakitaan. Dun sa magagawa mo or dadaanan mo along the way. And hindi mo magagawa yun kung nakahilata ka nga lang dyan. Talaga. Tanga-tanga ka lang dyan sa Yan, gilid. tanga ka kasi. So, bago ikaw. Any passion will do. Basta may passion ka. Combat sport, basta may combat sports ka. Anything na nagpo-proceed ka sa life, grab mo yan. Basta meron.
Oo. At hindi siya ginagawa ng normies. O kahit ginagawa ng normies, sige. Basta make sure lang na naaangatan mo yung karamihan dyan. Oo. Yun lang. Ito nga pre, nakalimutan ko yung pangalan, nakita ko sa TikTok tong taon to. Basketball talaga ang passion niya. Okay. Basketball ang passion niya. Tito Mikey? Hindi siya. Basta ang brand niya ngayon ng medyas lang yun pero ang mahal daw. Nakita ko sa comments na mamahalan sila. Parang DC. Galing sa discipline na word, DC yun ang brand na ginawa niya. Shout out DC. Ang storya nun, basketball talaga ang passion niya. Nasira yung tuhod niya. So hindi na siya makapag-basketball. Nag-isip siya kung anong gagawin niya. Nagbenta siya ng medyas. Pumatok yung medyas niya, pre. Pumatok. Galing. Pumaldo siya dun sa medyas. So, alam mo yun, basketball ang tinumbok niya, hindi niya pinangarap na magbenta ng medyas pero nakita niya yun along the way. Along the way. Na hindi niya makikita sana kung hindi siya nag-basketball. Basketball. Oo. Ay, Oh, kasi diba? siya nakakaalam kung ano yung masarap sa paa na medyas pang basketball. Yan. Tol, may iba't ibang medyas din tol pag usapang basketball. May mga medyas na hindi pang basketball madulas sa loob ng basketball shoes. May medyas na ang lambot tas na parang nakakadagdag ng talon lalo. Meron pre. Totoo. Meron ding masela ng pa ng player talaga na naglalaro Meron din yung pampadagdag dito sa loob at pampalambot ng na binibiling extra. Oo. So yun. Tama, kung hindi niya journey basketball, wala siya sanang business na gano'n yun, di ba? Ano pa ba yung ibang business na pwede nating ma-recommend? For example lang, ito, fun challenge lang sa atin, no? Ano sa tingin mo, ito, pang araw-araw, pre? Sumasakay ng jeep. Ano kaya sa tingin mo pwedeng brainstorming lang, kumbaga, kunyari lang. Para matulungan natin sila. Hindi, kunyari, sumasakay ka ng jeep. Ano kaya pwedeng business pag ganun ang ginagawa mo araw-araw? Sabihin natin, kasi busy nga ako Anong gagawin ko? Sumasakay lang ako ng jeep. Ano kayang business ang maganda pagka yun lang ang nakikita mo araw-araw, sumasakay ka ng jeep? Benta ka ng mani. Oo, or hindi, mag-content ka. I-content mo yung araw-araw na pagsakay mo sa jeep. Sobrang random, no? Pwede. Magkomentaryo pwede. ka. Kasi social media na Oo, Di ba? yun talaga Yun yung first hand Di ba, jeep? Lagay mo driver ka ng jeep na lang. Ayan, lagay mo yung camera dito sa likod. Lahat na experience mo during the day, ang dami nun. Oh, Unlimited yun. ASMR lang, no? Oo, tapos ASMR ilagay lang. mo 8 hours na biyahe. Gago sa YouTube. Oo. Ina-imagine mo tol kahit 5K views lang yung kung gaano kalaking pera yung pre. Tapos araw-araw, iba-iba nangyari sa jeep, Mamaya may snatchan pa, may... Oo. May, di ko kaya may dinaisip ng driver nagsusuntukan. yun, pre? Oo nga, no? Yun na nga kasi Go lang. kulang sila sa awareness. Yun nga sinasabi ko na primitive na reasoning na jeepney driver na lang ako. 'Di ba? Kaya in a way, ikaw lang din talaga maglalagay ng limit sa sarili mo Ikaw lang, tingnan mo. May nakita, dahil sa sinabi natin na pag-usapan natin, may naalala akong napanood kong content kagabi sa TikTok na interesting niya sa akin. Ang trabaho niya sa convenience store, cashier siya. Okay. Pero sa ibang bansa to, hindi ko alam kung sa Amerika, pero sa hood. Sa hood siya. So, ang kasama ng ugali ng mga... Nakita mo yan? Oo, Mga nakikita negro. ko yun. may video dyan. So, sa akin puta, interesting yun ang content niya. Mga bastos yung customer. Mga bastos, di ba? So, napapakita niya doon kung paano niya hina-handle yung mga ganong klase ng customer. Na-handle naman yan. di ba? Na-handle niya, Kaya masasabi mo matagal na siya doon sa trabaho niya, no? Talagang... Tapos kilala na rin siya, may mga kilala siya, di ba? Oo, di ba? Parang may napanood ako isang scene ng ganyan, di ba? Cashier din siya doon. Parang Indiano siya Daming niga lagi bibili sa kanya mga negro. Ngayon yung isang negro, anong nangyari sa mukha mo? Naglagay siya ng parang black eye dito sa mata niya. Ngayon, anong nangyari sa mukha mo? Sabi nung niga. Dahil sa sobrang kilala na siya ng mga negro doon, parang naging homie na siya. Homie, pinanatan ako, minanapak sa akin Teka lang, babalik ako. Sabi nung homie na negro, pagbalik may baril turo mo saan tayo. Ugo, may baril dito. Kinuha sa kotse. Teka lang, babalik ako. Sabi pag sukbit dito, nakalabas yung baril dito, turo mo saan tayo. Tara, puntahan natin. Sino gumawa niyan, turo mo sa akin, sabi niya. Talaga sama talaga. Tapos lumabas na sila, ganyan. Hindi, joke lang, ganyan. Come on, man. Alam mo naman, di pwede yung ganyan. Sabi niya, ma-homie, man. Sabi Tsaka, niya. isa pa, natutuwa ako doon sa mga karpentero ngayon na binibidyoan yung ginagawa nila. Tapos, siyempre, project. So, yung trabaho niya, ginagawa niya na lang din ng tutorial. Kunyari, siya yung taga-ano ngayon, palitada ng semento sa dingding. Pero pakita yung technique niya, sabi niya, gaganito siya, timing.
Tapos ginagawa niya si Semento, yung tinatapon nilang ganyan. Kago ano nga yun eh, brain rot yun eh. Oo. Pag nanonood ako nun, Pero kumikita siya, nagtuturo, daming views, parang 30k likes yung ano niya yung video niya So, minsan talagang kung ano na lang yung gawin mo, baka makatulong din, di ba? meron pa nga isa tol, yung pag nakita niya sa kalsada may mga sira, may ganun siyang reels eh. Ang daming views. Ano tinatapalan niya ng... Oo, pre, daming views. 30 million, 20 million. Yung isa pa, Pinoy, naglilinis ng kanal. Oo, yun nga. Pag may drainage doon, Ayun tinatanggal. nga. Yun ba yun? Tapos before and after, during process, nabibrain rot ako. Yung naglilinis lang naman siya. Actually, di mo naman kailangan magsalita doon eh. Hindi nga. Pakita mo lang, di ba? Naka times 4 lang siya. Yung times 4 lang. Brain rot. Ganyan. So pag tingin ko 30 million views, tangina. So, tingnan mo, ganun ka niche lang siya, oh. Nako-convert nila magkano pera yun, pre. Kaya ako, pre, ang meta talaga para magpapera. Kasi, ito, bibigyan ko kayo ng totoong halimbawa. Noong 2009, hindi nyo ba kayang mag-produce ng 3 pesos noong 2009? Kung ano pa yung edad mo. Siguradong may 3 pesos ka noong 2009. 2009. Oh, so, figure out ko pa kung saan ako mapunta. No? Kasi pre, ganito nga. Totoong halimbawa, ang Bitcoin 3 pesos lang noong 2009. Ooh. 5 million pesos na ang isang Bitcoin ngayon. Ang problema kasi that time, hindi naman dahil wala kang trust. We don't know kung saan tayo bibili that time. Isa pa yun. Well, considered ko na yan. Pero ang pinopoint ko na related dito sa sinasabi natin, sige, isasantabi ko muna yan. Iko-connect ko yan sa mga normie na empleyado. Yung mga normie na empleyado, wala silang masyadong concern sa trabaho nila. Talagang show up sila ng walang ka-energy. Basta ma-perform lang nila yung bare minimum dahil mababayaran naman sila, tinatanggap na nila yon. Ang kabangganon, kaya hindi mo mapayaman yung sarili mo kasi nasa trabaho ka na sobrang minimum ng nilalagay mong energy. Eto pre, para pagliyabin natin yung mga puso nyo. Pre, nakita mo tong trabaho natin ngayon kung paano natin nilalagyan ng galing to. Kaya iba tayo sa mga empleyadong ayaw maglabas ng extra sa sarili nila. Kaya nakikita natin na ito ay ang laki ng potensyal na lumipad. Excited tayo araw-araw. Excited tayo at Correct. Energy, no? pre, sabihin ko sa iyo, pwede natin tawagin na expert yung mga sarili natin dito sa ginagawa natin. Kasi kaya natin mag one-man team, di ba? Di ba? Kahit yung production tayo gumagawa, yung editing tayo gumagawa. Nakita mo kung gano'n tayo ka-expert? So, hindi mo yan mababangga sa utak ng isang ordinaryong empleyado. Sorry. Andun pa lang kayo sa senaryong takot kayo dumayb eh. Wala. Kami lumahal. Uy, Yun. So, ganito yan. Noong 2009, hindi ko rin naman alam yung Bitcoin noon. Pero, nakikita ko siya na feasible na kung alam ko pala yun, kung ito na yung utak ko noon, 3 pesos! Kahit sinong bata kaya mag-provide ng 3 pesos. So, tinan mo, kung halimbawa karpintero ka lang, pag karpintero ka lang, yung pasok ng pera sa'yo ay hindi ganun kaganda. So, ano bang kadalasan ng buhay mo pag karpintero ka? Marami ka rin naman talagang free time. Except lang sa pagod ka sa trabaho mo, kaya hindi ka na gumagawa ng iba. Pero, titignan mo yung mga variables ng buhay mo ng karpintero ka, yung 3 pesos na yung kayang-kaya mong pabayaan sa Bitcoin yon. Kung alam mo na yon. Eh, ang problema nga, hindi mo kasi alam eh. Yun eh. Wala ka na rin ginawa outside eh. So, accountability. Kasi, tinan mo, kung paano tayo maglabas ng pera ngayon sa mga pinag-i-investan natin. Tangina. Ang laki natin maglabas ng pera. So, yung 3 pesos na yun, sureball na wala lang yun kahit bata ka. Talaga naging issue lang doon, ito eh, kulang eh. Hindi mo nakita yung eksena na yun eh. Ako, kaya sinasabi ko yun ang meta, yun talaga ang playbook na gagawin ko. Ganito siya, maging specific. Meron kang grind, yan yung hinahawakan mo sa pang-araw-araw. Yan yung hina-hands-on mo, I mean. Meron kang grind na hina-hands-on mo sa isang araw. Tapos, ang kasunod nun, imposible kasi na halimbawa, sabihin ko sa inyo sa buong buhay nyo, kahit simula ngayon,
meron kayong 500 pesos na pwedeng hindi nyo nagalawin eh. Siguro, ba't nasisiro ba yung mga bangko nyo, yung mga bangko natin? Hindi siya nasisiro. So, kaya talaga natin mag-iwan ng kahit ganun minuscule amount, 500 pesos, sa mga bagay na kung pag-aaralan mo may potensyal, alam mong high risk, pero pag-aaralan mo may potensyal, gawin mo nang gawin yun habang nag-grind ka. Kasi kaya mo nang pabayaan yung amount na yun. Ganun talaga ang game. Siguro yung iba mahihirapan talagang maintindihan yun. Kasi meron akong mga kaibigan na, so ito na to, year 2019. So dahil ganun na ang playbook, kung sinasabi ko sa kanila, kahit 500 pesos lang ilagay mo sa Bitcoin. So 150. Ganyan niya rin ako kinonvince sa Bitcoin. At hindi ka naniwala. Oo. Naniwala naman siya. Later on, naniwala hindi, ako. meron siya hanggang ngayon. Meron ako, nilagay ko kasi ganun niya ako kinonvince. Sabi, magkano ang willing ka na yung patapon? Sabi ko, una pa nun 10K, di ba? Sige, kaya ko itapon 10K. Nilagay ko 10K dun. Oo. Hanggang sa nakakubra-kubra ko na rin, lumaki-laki na lang din. Hindi lang siya naging Hindi passionate. doblete yun. Hindi lang siya naging passionate katulad ko. Pero sabi ko nga, kino-consider ko rin naman kasi na kung yung isang bagay ay hindi mo identity, okay, hindi mo yung identity. Pero ako nga, kung maggagawa ako ng sistema, ganun talaga. Kasi ang psychologically, kung tutusin, meron ka talagang perang hindi naman nagagalaw. Na pwede mo namang pabayaan talaga sa kung anong high risk na shit man yan. So, yun nga, 2018, mga katrabaho ko, sinasabi ko, 500 pesos lang. Ano ba yun? From 150,000 to... So, more than times 10. So, baka yung 500 pesos ng 2018, baka mga 10,000 na ngayon. Bakit? Ito pa isang pang-ayos sa utak, ha? Ano to eh? Ang intention ko na ito pang-ayos sa utak eh. Kung may 10,000 pesos ka yun, hindi mo tatanggapin yon. Alam mong 500 lang yun dati. Dati, oo. Yun ba? Yun yung ini-install ko na ganun dapat yung utak mo pagdating sa pera. Oo. Pwede kang rumatrat ng sobrang liit lang. Obviously, hindi mo iko-kompromiso yung identity mo, kung ano yung grind mo talaga. Doon pa rin ang major ng pera mo. Respected yun. Pero, dahil yung financial system natin ay may agos, alam mo yun, taliman mo lang ng konti. Oo. Ganun. Isa sa mga example ko din yan, pre, kasi nung ininganyo niya ako, sabi ko, sige, 10K. Nakita ko, dumami talaga dun sa Bitcoin. So, ngayon, dahil nga na-hype ako dyan sa Bitcoin, totoo nga pala, totoo na lumalaki nga. So, inano ko siya sa video ko sa YouTube, pre. Sabi ko, this 2025 yun. Hindi, 2024. 2024. O, sabi ko, mukhang magbo-boom ang Bitcoin ngayon. So, try mo mag-invest. Pero sabi ko, take note, yung ilalagay mo doon, dapat yung as much as possible, itanim mo sa utak mo, pabaya na yun, bigay na sistema yun. Forget about it. So, syempre, na-hype naman yung mga followers ko. Sabi, sige. Totoo pala kasi, binouch ko na eh. Ngayon, merong sumunod. So, naglagay siguro siya, 1K lang muna. Ito naman si Tropa, hindi naman inintindi yung sinabi ko. Sabi ko, yung mo dyan, yung pera mo dyan, pabayaan mo wag mo nang pansinin. Kumbaga parang pinamigay mo sa sistema. Yung nakitang nabawasan daw ng, magkano ba, 200? Winidraw niya na. Oo. Winidraw niya, inalis siya. Sabi ko, anak ng po, tsaka hindi ganyan ang investing, pre. Ano yung buy high, sell low? Oo. Buti sana kung day trader ka na ang lagay mo dyan, mga 1 million, ganyan shit. So, tinan mo. Lalaruin mo talaga yun. Pero yung mga 1,000 lang, dapat bigay yun. Tsaka tinan mo, psychological nga eh. Psychological wallet, ano ba ang financial literacy mo. So, isinuko niya, hindi niya kasi alam eh. So, isinuko niya yung 200 pesos na loss. Pero ano ba yung itinaas ng Bitcoin pagkatapos nung loss na yun? Totoo naman bumababa siya. Pero bumabalik siya, kaya ka siya worth the risk eh. Kaya siya worth the risk kasi bababa siya, pero mas malaki yung ibabalik niya. So may concept nga na tinatawag na sa investing bago mo siya pasukin, risk to reward ratio. Kinakalculate mo yung risk mo dun sa papasukin mo, kinakalculate mo rin yung balik. So halimbawa sa ginagawa ulit natin. So ang naging risk natin dito ay yung masayang yung oras at effort natin nakakabalik dito. Pero ang reward kasi na tinitignan natin, maraming Pilipino tayong matutulungan ng buhay. Di ba ang gandang reward nun? Tignan mo, pag hindi tayo nag-succeed dun sa goal na yun,
marami nang nawala sa atin. Oras at energy, marami nang nawala sa atin. Pero nga, nandun tayo nakatingin sa ang laking reward nun na maka-impact ako sa buhay ng mga Pilipino. Yun, so doon tapos na storya. So dahil doon nga hindi na nga tayo nag-i-expect eh. Alam natin na yun ang direksyon natin. Hindi rin tayo sigurado kung gaano karaming Pilipino ang may impact natin ng buhay, pero identity natin yun ang gusto nating gawin eh. So worth it na siya. Konektado sa pera at investing yun. Yun. At speaking of pera, babatiin ko ngayon yung mga member Yan. natin ng community natin. Kay Devon Bolivar, 39 comments. No? Ito yung mga nangunguna sa comments, guys. Kay Papi Chulo, 20 comments. Ray Official, 17 comments. Jan Avila, paborito ni Josh to, 27. M. John, 41. Si Sed, 1, 2, 3 ang comments. No? At si Jeff Almighty, 114. Si Jeff Almighty, pinaka-nangunguna sa dami ng comments. Siya po yung pinakamaraming nararamdaman palaging gustong ilabas sa SP Fam. No? Thank you so much. Ito ba, marami pa mga SP Fam. Babatiin ko sa isa. Si King James, Jeffrey Traya, Alvin, Jean De La Peña, Night Trader, SJ Gamayo, babae ito eh. Si Jiro Balls, M Life, Kuis Takumi, Crooking Dasalia, Mark Capili, Mark Silvano. Si Mark Capili, ito yung kauna-una bumili ng damit nun. Ayun nga, no. Oo. Shout out sa'yo, Mark Capili. Nag-member na rin siya? Oo, nag-member na rin. OG Nice, yan. Si Man from Mars, Gianni Solivia, The Arky Gamer, Moises, Rensky 73, Zenon TV, Ladinio, Marvin Lopez, Raymond Nang, si Angel, Gian Nepomuceno, Carlo Talong, RJ Aganon, Leon Bayagbag, Ilan na sila dyan? Dami na, parang magkakarenta na ata. Jean Delbert Austria, Artie Dope, 16-bit Ray, John Paul, Hermer Mga members Garaspe, Quirk, Alvin Kabugson, Andrew Pascual, Kuis Takumi. Dalawa yung account ni Kuis Takumi naka-member. Ayos Nice. At yun, si Jay Black, John Paul Samon, Cherry May Bautista, babae din, Justin Pamilangco. Pag nagpula na, parang 1 month na silang member, parang ganun. Ay, may iba't ibang kulay eh. Nagkakarank din sila pag matagal na sila member. Nice. Maraming salamat mga pare, no? Maraming salamat dun sa mga members natin dyan. Kung hindi ka pa naman members, wala naman pilitan niya. Pero kung gusto mo mukhang maangas at maliitin yung mga hindi. Joke lang. Go ahead. Mag-member kayo dyan. And comment down below, pare. Kung nabitin kayo dun sa money advice galing kay Asset, pare. Tutuloy-tuloy natin. Marami pa nasa utak to eh. Nagpipigil lang to kasi siyempre may Comment yung oras tanong na. nyo kay 8 about sa pera. Pero pag-usapan natin yan, pare. Next episode. Maraming salamat sa panonood, pare. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. Magbabalik kami. 3 p.m. Good. Ng palupit, pagka nanamit palapit ng palapit hanggang makamit. Yo legit, pato sa legit. Walang mga fake, walang cheat code. Sipag ko lagi 100%. If you hate me, mas malupit ako sa'yo. If you hate me, mas masastig ako sa'yo. If you hate me